Ingat kayo at ayun kami din dito medyo binabaha din dito sa balcony pero sinasamantala naman namin sa halaman. Ilang araw na hindi tumitigil yung ulan. Kawawa naman yung mga nabaha. Sana wala naman nasaktan. Mag-iingat tayong lahat. At paalis na rin naman yung bagyong si Karina. Tuwan-tuwa ang mga halaman. Ganda na halaman namin. Tinotol namin yan lahat kasi namatay. Ayan na siya. Dumami na. Iba pa rin yung mga halaman na malalaki talaga. Oo. Iba yung dating. Ito, mga ano na. Nabuhay na. Ayan, tama. Ganda na yun yung nakaraan. Tuwan-tuwa sila, no? Ano pa lang, 12 o'clock pa lang o 11. Ayan, tingnan mo, sobrang dilim. Parang 5 p.m. na. Parang 5 p.m. ang dilim. Maliwanag pa niyan sa camera ha, sa personal mas madilim. Alam mo pag gabi na. Ingat kayo. Good morning guys. Naririnig niyo yun? Sobrang lakas ng ulan. Mula 4 a.m. Nagising ako kaninang. Ngayon? Wednesday. Pangatlong araw na umuulan. Pero grabe yung ulan kaya nagising ako kaninang 4 a.m. Naghihintay din kasi ako ng suspension from school. Check ako ng check sa page nila. And yun, naglabas ng suspension 5 a.m. Pag silip ko sa bintana, baha na rin dito sa amin. Kasi yung ulan, tunog talagang ondoy. Ang lakas ng takot ko na rin dun sa ondoy. Naranasan namin yun. Nag-evacuate kami sa bahay kasi inabot kami ng second floor. Kaya maagap ako pagka ganyan na alam kong may bagyo. Baka mamaya makita ko na lang dito nasa taas kami, nandiyan na yung baha malapit sa labas ng balcony. Natatakot ako. So, ayun nga, yun ang pa-morning natin ngayon. Nagkakape na ako. And, ito, kumain ako nilaga. And, ito yung tira ko na kamote. Pinaubos ko. Nagluto si Kuya Sean ng nilaga kanina pang madaling araw kasi siyang niluto niya. So, matagal yung pagpapalambot nun. Maaga kasi nagigising si Kuya Sean. So, tingnan natin yung niluto niya. Ayan. Bigat. Ayan. Sarap sa tag-ulan. Nagising din ako kanina madaling araw. Yumakap ako kay Pia kasi nga kami magkakatabi sa kama. Hindi kami naka-aircon kasi nga umuulan, malamig naman. Kahit sarado yung mga bintana. Paghipo ko sa kanya, ang init-init na. Kasi hipo ko si Ina. Normal yung temperature ni Ina. Si Pia biglang basa ako na. Si Pia, ang taas ng lagnat, 39. Isang beses lang siyang pumasok sa school. Tapos yun, nilagnat na siya. Mabuti na lang. Meron na silang flu vaccine. Ang lakas ng takot ko na naman din sa flu season. Yan, nagpa-vaccine na kayo. Magtanong tayo sa mga centers o kung sa mga pediatrician. Time na para magpa-vaccine ng mga bata ng flu vaccine. Kasi ayan, flu season na naman para makaiwas tayo. Hindi naman sinabing may flu vaccine na yung bata hindi magkakasakit. Magkakasakit pa din, sabi ng doktor. Pero at least malalesen na lang. Hindi na magiging severe. Stack up lang tayo dito sa bahay. Buti nga si Ate Shana, nakauwi siya kanina. Lahat talaga kami sa kanya na makauwi siya. Ayun, nakabook naman siya ng Grab yata. Ang nasakyan niya, hindi ko sure. Kasi nakatulog na ako ng uwian niya So yun ang ating ngayon. I-monitor natin ang ating maghapon. And ang lagnat ni Pia. Magluluto tayo ng mga kung ano yung maluluto natin na bagay sa tag-ulan. Kape tayo. Yun lang ang ating pagbabalita ngayong umaga. Ingat kayo guys. Seryoso, ingat tayong lahat. And manood ng news. Ayan, kakagising lang din ng Ate Ina. Napasarap yung tulog niya sa lamig ng kwarto sa ulan. Binuksan ko kasi mga bintana. Masarap Ate Ina. Masarap din, walang pasok. Yeah, because I have to memorize the vision and mission today. We have to recite it pag nabunot kami. That's why you have to be ready. Yeah. But the preparation is only one day. Kaya I was like so nervous. At least it rained. Pag naman ready ka, pag sinabi yun, then memorize mo na agad pagdating sa bahay.
Para at least, diba, ready ka kinabukasan. Huwag laging kakabahan, basta lagi lang maging ready. I memorized the prayer and the chiefs and the Arellano hymn, but I don't memorize the vision and mission. Konti na lang yun. Yan ang kain. Relax lang. Can I have sweet potato later? Sige. Nahihilig sila sa sweet potato. Masarap kasi ito. Naka-plastic siya kasi natira ko to kagabi. Ilagay ko sa ref. Me and Pia can finish the one whole sweet potato. Oo, naubos nila yung isang na nakaraan. Nilaga din ako ng 2 peraso. Karaniwan kasi ako lang kumakain dito sa bahay ng sweet potato. Pero ngayon, ayan sila na. Nag-iiba na yung mga panlasa na pag lumalaki yung mga bata. Kaya hindi ko sila pinupwersa dahil alam ko dadating yung time na magugustuhan nila yung mga pagkain na pang malaki na. Buti naman, no? Kasi healthy to. Bukas na yung ulan. Ang bibilin mo, Ina? Ang bibilin mo? Snacks. Bumugi na ito yung mamaya daw. Kailangan piyang. Bibili tayo sa clubhouse. Oh. Ayun o. Ang hirap mag-video ng may dala. Yan, pupunta tayo sa clubhouse. Yung ginagawang ay punta na rin tayo sa river side na. Para tingnan natin yung river kung mataas. Ulo, dito pa lang nakikita ako ng river. Oh, tubig. It's so fun. Nakikita nyo na ba, guys? Ang taas, oh. Lalo pa siguro to kanina, no? Nung malakas yung ulan. May mga tumitingin din yan. Wow, ang taas. Mas mataas pa sa ina-expect ko. Medyo baha na din dito. Silipin natin. Lapit tayo. Ay, baha na pala dito. Wala. Wow. Nawala na yung nando. Ang taas, oh. Ang taas. Saka malakas yung agos ng Ako, binaha na din pala ito. Hindi nakagawa nila. Babalik na kami. Ito na kami sa Clubhouse. Lumakas pa yung ulan. Tataas pa lalo yan. Pinabahan na kami. Bili na muna tayo. Clubhouse. Okay na, nakabili na kami. Ha? Ano natin ako? Kaya nga, paano tayo magpapayong? Okay lang, dito na tayo sa swimming pool dumaan. Silipin natin yung swimming pool. Kaya, swimming pool. Sarap yan, malamig. Sarap ng swimming, no? Basa din dito. Ulas. Nagpalit ako na ng pangtaas kasi nabasa kami ng ulan doon na inayos namin yung mga halaman ni Kuya Sai kanina. Share ko lang tong go bag na to na pinamigay dito sa city namin, guys. Maganda to. And itong bag na to pwede din salbadida sa tingin ko pagka yung kailangan ng lumikas at na-trap ka sa bahay. So ito yung laman niya. Using ko yung color. Share ko lang. Share ko lang to sa inyo. Ang ganda ng laman ito. Talagang magagamit. Na-mention ko na to, alam ko sa ibang vlog ko. Kaya lang, hindi ko siya napakita. Okay, so ito na nga. Meron dito, nakasulat ito. Sasalamin mo na ako. Hindi ko mabasa. Glow stick pala to. Ayan, lumakas na naman yung ulan. I-break mo gano'n. Siguro pang tawag pansin pagka nasa kalabas. At kailangan mo ng attention, gano'n. Pang isang pamilya itong binigay nila na go bag. Meron din dito na triangular bandage. Ito ay 1 piece lang. Malaking bandage siya. Kung sakali na ina-aksidente. May mga ziplock na para sa mga importanteng papeles and sa phone. Meron din ito, kasama nga dun sa bag na first aid kit. Tingnan natin itong first aid kit kung ano laman.
Meron siyang cotton balls. Ganito yung gunting niya na naka-plastic. Mga naka-individual wrap lahat to. Hand-pressing flashlight, para nga naman hindi de battery. Yung charger niya is ipindot na ganun. Tapos, meron silang mga user's guide, paano gamitin ng mga ito, and family disaster preparedness booklet, na ganun. Thank you sa mayor namin dahil bago pa dumating tong mga tag-ulan, talagang nagpe-prepare na sila. Meron din na betadine, pang whistle, para sa kung natabunan ka, napunta ka sa ilalim, pwede kang mag-whistle. Ayan, may suot siya. Trip, trip, pow! Ayan. Yan, pang ano to, pang emergency. Kasama sa emergency, may bandage. Meron na to, band-aid, parang band-aid siya. May alcohol pad, and meron na to. So then, meron din na kasama nito yung emergency thermal blanket. Kasi diba, bawa tag-ulan, stock up kayo sa labas, ganun. Pwede to. Naranasan namin yun ng Ondoy. Sa subdivision namin, umangat din yung tubig. So, hanggang second floor yung bahay namin. So, ganyan, non-stop yung ulan. Limas kami ng limas ng tubig palabas. Pero nung pumantay na yung tubig dun sa taas ng bahay, sabi ko wala na to. Hayaan na natin. Ang bilis, biglang angat. Umaakit kami sa taas, pero umaangat din yung tubig. So sabi ko, baka ma-stock up kami sa loob, sa second floor. Lumabas na kami ng bahay. Pero inangat din namin yung mga gamit nun hanggat makakain namin yung fridge, yung mga kung anong kasya dun sa hagdan sa taas. Hanggang sa nakalabas na kami lahat, ng mga bata. Sa court lang kami nakaupo. Ang dala-dala ko nun si Nino, si Santa Nina na nandito pa rin siya hanggang ngayon. Umuulan, nakaupo lang kami sa sa court noon. Hanggang sa yung mga ka-basketball ng mga bata. Doon sila nakatira malapit sa court. Pinapasok nila kami. Pinagpalit nila kami ng damit, pinakain nila kami. Ang grabe noong time na yun, talagang napaka umuulan ng puso. Parang gano'n. Noong time na yun. Tapos yung mga iba din, nagpapasok din sila yung ibang residente din doon na hindi, binahan sila pero hanggang paa lang. Hindi katulad namin na nandito sa baba, nabot kami hanggang second floor. Nung humupa na yung ulan, nung hapon, napatuloy pa nga kami doon, gano'n. Biruin mo yun, no? Yung hindi mo inaasahan na mga pangyayaring gano'n. Nagkakaisa talaga pagka mayroong mga disaster na ganyan, may mga pangyayaring hindi inaasahan. Ayun nga, nung humupa na yung ulan, umuwi kami, grabe, wala kami lahat sinelas dahil tinangay ng baha. Yung mga may garahe na sa apartment na yun, tinangay yung mga gamit nila, yung bakod namin, may mini bakod kami doon na kasi may halaman din ako noon. Wala lahat ng halaman, wala din yung mga bakod, gano'n, pati yung mga kapitbahay lahat, labo-labo ang gamit, puro putik, gano'n. Yung mga picture namin na nakatabi, na Ondoy din yun, daming nawala na gamit noon. Tapos, mga sofa namin, ang linis, grabe. Grabing isang linggo kami naglilinisan lahat doon. Nagkakaisa, bigayan ng pagkain, gano'n, mga kapitbahay. Ang sarap sa feeling pagka gano'n, nagkakaisa lahat. So, ayun, ito, importante ito. Naisip ko to kasi nga nung ganyan, panahon ng ganyan, ginaw na kami nung mag-iina. Wala akong magawa sa mga anak ko. Sa labas lang kami, inuulan kami nung malakas ang ulan ng Ondoy. And God bless doon sa nagpapasok sa amin. Pagkatapos naman nung bagyo na yun, nung Ondoy na yun, ay nag-offer tayo ng pa-thank you naman. Hindi lang basta nag-thank you sa akin, ganun kasi nag-ano talaga ako. Nagbibigay tayo ng pa-thank you. Yun, na-share ko lang guys, dapat talaga ay naka-prepare. Ang mga papeles ay nakabukod din, naka-envelope lahat yan, naka-organize doon. So, kaya pagtakbuhan, isang hila lang, tsaka itong bag. Na-share ko lang. How you feeling? I feel good. You feel okay na? Yeah, I just woke up. Okay. Drink ka water. No head pains na. Keep up your water, ha? Yun lang. Sana lumipas lang to. Hindi na kailangan magpa-doktor si Pia. Yun na natutunan ko ng kakasakit niya nung last year, December. Na within 24 hours, wala pang magiging result yung blood test niya kasi wala pang 24 hours na may sakit siya. Kaya ngayon, hindi na ako masyadong magpapanik. Pero syempre, depende sa sitwasyon. Pwede naman nating i-emergency kung talagang hindi na kaya ng katawan ng bata. Kala ko nga kanina, madaling araw, dadalhin ko na siya sa doktor eh.
Kasi 39.4. Hindi ko alam yung unang painom ko siya sa kanya ng gamot. Ang unang na-discover ko na may lagnat siya. Mataas yung lagnat niya eh. Hindi ko na na-check yun. Basta binigyan ko siya ng gamot. Make sure ko na nilalagnat nga siya. Tapos, pinainom ko siya ng gamot. Then, kinuha ko na yung thermometer. Ilang minuto after kong bigyan siya ng tempera, yun, 39 pa rin yung lagnat niya. After an hour na yun na. Kailan? 38.9. 38.5. Hindi na masakit ang head. Hindi na masakit yung back head mo kanina. Sa throat. Sa chest. Let me know when you feel like you're having a hard time breathing or severe yung head pain. Yung different feeling, the not normal feeling, okay? Please let me know, ha? Para alam natin kung anong gagawin. Feel better na. Sumabay ka pa talaga kay Karina. Titin na siya ngayon. Tangulan? Sa Thailand. Ayan guys, mag-start na tayo magluto ng merienda. Champurrado. Tingnan mo siya. Bumaray. Oo. Bumaray ito yung pagbarahan. Pinangay na yung mga nasa ilog na na dumi. Kasi sira yung yung bridge. Ouch! Dahil Pasig Marikina region. Part sa ayun. Saan? Pakita natin sa mga guys. Kawawa naman. Okay. Kusang umaandar. No. Naku, dalito. Grabe. Naku. Nasira yung tulay? Nasisira, ayun. Naku. Ayun. Babarahan dun, nakaano tuloy. Kako hindi nasisira. Buti hindi nasisira yung mga Ayun, yung mga boat yun. Oh no. Yun yung mga nakikita natin dun. Rescue boat yun ah. Yung truck na pang ano. Oo, hakot. Hindi na i-save na. Ilang order. Luto na ang champurrado. Isang order ka lang. 10 piso. Mura dito, mura. Oo. Way back to 1990s tayo. Kontian mo lang nga. Yung gatas mo, te. Hindi ka pa nag-i-start. Umibigay ka na. Hindi masyadong matamis na. ano niya? Sipon. Yung symptoms niya, nabiyak. Sipon. Tsaka mataas yung lagnat. Kung ang ginamit natin yung powdered milk, matamis to. Oo. Ako din, mas nagustuhan ko na yung powdered milk kaysa sa liquid. I don't want mine like that. Ay, Ako gusto ko. Kahit saan gusto ko yun. Kahit sa oatmeal. Kahit papapakin lang, no? Yung Bear Brand. Ako dati gumagawa pa kami ng parang yema. Or parang pastillas ba yun yung gawa sa milk. Yung ginagawa ngayon ni Cyrus, yung binibake niya ngayon. Ano ba yan, Cyrus? Yung bebek ko? Butterscotch. Parang yema. Yun ang feeling ko sa texture niya eh. Pagkatag-ulan, ang sarap mag-crave sa mga pagkain. No? Habang nagluluto nga ako ng champurrado, naaamoy pa amoy dried fish eh. Sa lovers. Ay, ito na yung binibake ni Kuya Sai. Nag-i-start na siya. Laki na yan. Talagang pang-baker na yan ha. Wow! Chef RV! Ito kasi yung isa sa mahirap yung gupit-gupit ka. Maabala. Hindi naman mahirap. Hiwain na natin ang ating butterscotch. Siyempre, lalapag natin ang ating hiwaan. Yung piso pa dito. May nagbayad agad. May bumibili agad. Pambira naman. Ayan na. Nilapag na. Pahali. Mainit. Uy. Sino yun? Kumakanta. Ayan. Simple life. You vlogging? Yes. Nabatayan ko si Pia. Naamoy ko itong ginagawa ni Kuya Sai. May kutsilyo ba tayo?
Para madali. Meron. Nandiyan yung maliit ay no. Ito. Malaki sa akin. Anong malaki? Mahaba. Nandito sa cabinet. Ay, kahit yung ano na lang. Ano? Mahihiram sana ako sa kapitbahay. Ito na lang po, ma'am. Kahit ito na lang po. Yung tsura ka nakaiga ako. Teka, gusto ng aking pasyente ng ng champurado. Ito siya kasi agad binigyan kanina kasi busog pa daw siya sa nilaga. So, yan. Bigyan natin siya ngayon. Ate, kumain ka na ba? Niluluto ako yun ng pagkain ng aking Mauricio. Ano to? Nilagyan mo ng nuts? Wala. Lasang milk. Ang bango niya, amoy milk na hindi ko malaman na explain. Parang lasang oatmeal na amoy oatmeal, gano'n, no? Hindi siya matamis. Yun ang maganda. Mataas yung milk. Kakainom lang niya ng gamot, tempra. 39.8. Ready ko talaga to, naligay ko sa freezer. Yung warm and cold compress para mabilis bumaba yung lagnat niya. Tanggalin mo na lang muna ito, baby. Bukas yung mga bintana para nagsisirculate yung hangin. Siya may gusto niya na nakakumot kasi giniginaw daw siya. Pero yan, tinutulungan ko na bumaba yung lagnat niya. Kakainom lang niya ng tempra.